Isang legit na online loan platform na naman guys yung pag-uusapan natin ngayon. And alam nyo ba guys, no, 65 pesos lang yung kanyang interest in 1 month. Wow! And alam nyo ba guys, no, dun sa 1,000 na in-offer niya sa akin, kinaltasan lang siya ng 0.62 centavos. So para saan nga ba yung 0.62 centavos? Well, malalaman natin yan guys, no, pagkatapos ng ating intro. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Sil Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa video nga natin yung guys, no, isang legit na utangan platform po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi ko alam guys, no, kung bakit ako binigyan ng offer nitong legit na utangan platform na to and kung bakit niya ako in-approve. While alam ko naman guys, no, na sobrang dami kong mga loan applications na na-abandon na. So, itong loan platform nga guys, no, na babanggitin ko ay itong si Maya Advance na makikita natin guys kay Maya Business. Hindi ko sure guys, no, kung meron siya kay Maya e-wallet kasi wala akong account ng Maya e-wallet. Pero dito guys, no, kay Maya Advance, up to 3 months lang yung kanyang longer term payment. But for me, okay na din yung guys, no, pang emergency. So, paano nga ba ako guys nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance? Actually guys, so naka-receive ako ng text mula kay Maya Agent. At ilalagay ko lang yung text niya dyan sa my screen. Hindi ko na siya guys babasahin kasi para hindi na humaba yung ating video. After ko nga mabasa guys, no, yung text ni Maya Agent, pumunta agad ako guys, no, sa Maya Business apps ko. At dito nga guys, no, makikita natin yung loans. Then pagka-click ko sa kanyang loans, pababasa natin guys, no, yung data privacy notice niya. So kailangan natin basahin yung guys, no. Then pag okay na, nabasa na natin, click natin yung proceed. At makikita nga natin dito guys, no, yung Maya Advance. Dito nga guys sa kanyang Maya Advance, yung kanyang long term is 90 days. So 3 months to pay po siya. At yung kanyang minimum amount is 500, then maximum amount niya is 350,000 pesos. So ganun guys kalaki yung pwedeng nating mahiram dito kay Maya Advance. Wow! At dahil nga curious ako dito kay Maya Advance guys, no, clinic ko yung apply now at nagbabaka sakali ako na baka ma-offeran nga ako nitong si Maya Advance. And ito nga guys, no, tatanungin ni Maya Advance kung para saan natin gagamitin yung loan na hihiramin natin sa kanya. Nakalagay dito guys, no, personal fund, startup fund, remittance fund, personal loan or others. For me guys, no, clinic ko na lang yung personal loan. And ito nga guys, no, na-offeran nga ako ng 1,000 pesos, which is hindi na siya masama guys, no, pang simula sa mga first time borrower dito kay Maya Advance. At dito nga guys, no, yung kanyang long term na in-offer sa akin ay 30 days. Then meron siyang service fee na 65 pesos. So ganun lang guys kalaki yung service fee or yung kanyang interest nitong si Maya Advance in just 1 month. Since pre-qualified na nga ako guys, no, sa offer nitong si Maya Advance, clinic ko guys yung proceeds at napunta nga ako dito guys, no, sa kanyang loan details. Bali dun nga sa 1,000 guys, no, na offer sa akin, yung loan amount lang na ma-receive ko or yung kanyang net loan proceeds is 999.38 pesos. Kasi may kalta siya guys na 0.62 centavos. So para saan nga ba guys, no, yung 0.62 centavos niya? Para yun guys, no, sa kanyang documentary stamp tax. At dito nga guys, no, sa kanyang loan term, 30 days nga yung offer sa akin at meron siyang 15 pesos for repayment amount per transaction. Dito naman guys, no, sa kanyang total amount due, 1,065 pesos nga yung total na babayaran ko sa kanya in 1 month kasi meron siyang service fee na 6.5%. At dito nga guys, no, sa kanyang borrower details, hindi na pala ako nag-fill up ng aking personal information kasi meron na nga akong account, matagal na akong merong account dito kay Maya Business. Bago nga pala ako guys, no, in-offeran ng Maya Advance ni Maya Business, kinailangan ko muna guys, no, na ma-verify or ma-fully verify yung aking personal information at yung aking account sa kanya. Katulad din guys, no, kay GCash na kailangan ma-fully verify natin sa kanya para magkaroon tayo ng offer ng kanyang G-loan. So ganun din guys, no, kay Maya Business. Sa mga hindi pala nakakalam guys, no, na itong si Maya Advance ay loan provider ni Maya Bank. So dito nga guys, no, in-accept ko nga yung loan offer sa akin nitong si Maya Advance. Then upon checking guys, no, approve nga yung aking loan sa kanya. At na-receive ko nga agad guys, no, yung 999 pesos na offer sa akin. Anyway guys, na-receive ko yung loan amount dun sa Maya Business wallet ko.
at transfer ko nga siya doon sa GCash account ko, wala na nga siyang charge. Kaya siguro ako guys no nagka-offer ng loan ni Maya Business dahil sobrang gamit na gamit ko talaga siya guys, lalo na sa pagko-convert ng SPayLater into cash. For me guys no, okay na okay itong si Maya Advance kasi pang emergency siya at sobrang baba ng kanyang interest in 1 month. So yun naman guys no yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!